By the way, gusto ko mong welcome po tayong lahat sa Welcome to Love Month. Happy Hearts Day. Amen sa ating lahat. Batiin mo nga yung katabi mo. Happy Hearts Day. Advance. Amen. So ngayon po, magpapatuloy po tayo sa Focus on Family series. Okay, part 4 na po tayo. Ang title po ng pag-uusapan po natin, i-share po natin ngayong umaga ay Combating the Lies That Can Destroy Your Marriage. Amen? So, matututunan po natin about the truth of the Bible, how to save that marriage and to set it free from anumang mga gawaing nakaaway. Amen? Unang-una, matututunan po natin ang true meaning of love. Alam nyo ba ang true meaning of love? Letter B, yung purpose of marriage. Bakit ba may marriage? Kasi alam niyo po ngayong panahon, kultura natin ngayon, ang iba kailangan tinetest muna. Testing muna nila, di ba? So, li-live-in muna. Kasi itest natin muna ba kung talagang tayo talaga. So, ganoon ang ginagawa ng kultura ngayon. So, marami nang hindi naniniwala sa marriage. Amen? So, I believe hindi na sa Rema walang ganoon. Amen? Amen po ba? So, ngayong pong umagang po ito, the worst question that we can ever ask sa atin, sa ating sarili, is, siguro, ang mga sabi po natin, how do I have a better marriage? Siguro yun ang the worst. Because marriage ay dalawang tao. Amen? It takes two to tango with marriage. So the best question that we can ask, or we can ask God, how can I be a better husband? Amen? Amen ba? Or sa mga kababayan naman, how can I be a better wife? Better kasi we cannot say, how can I be a perfect husband? There's no such thing as perfect husband. Wala ding perfect na wife. Amen? Okay, so ang scripture po natin ngayon, alam niyo po itong binigay po sa amin, actually podcast to eh. Yung podcast na pinakinggan, pinanood ko, dalawang part. Tapos hindi pa pala yun, parang kumbaga, konti lang. wala akong excuse. Ang pinag-uusapan nila ay libro pala yon. So, I try to read the Bible, the book ng kanilang, kasi yung in-interview ay yung author ng about the 9 lies sa marriage. Amen. So siguro sana po masundan niyo po, no? Bibilisan ko ng konti kasi mahaba po to. Makapal na libro yon, tapos isi-share ko sa inyo sa isang sermon lang. So, okay? So, kumbaga, bear with me na lang po mga kapatid. So, ang scripture po natin, Hebrews chapter 13, verse 4 to 5. Kung basa po natin. Okay, 1, 2, 3, basa. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for He Himself has said, I will never leave you, nor forsake you. Tayo po yung manalangin sandali. Ama namin Diyos, maraming salamat sa pagkabasa na yung salita. Dalangin po namin, Lord, Ikaw po ang magdagdag pa ng mayamang kapahayagan sa iyong salita. And Father, we thank you, Lord. Anoint our eyes, our ears, our heart, Panginoon, our mind, O God, to receive from you today revelation upon revelation. Dalangin ko, Panginoon, O God, tunay nga, Panginoon, Ikaw lamang ang maitaas sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, anoint mo ang iyong lingkod. Ikaw lamang ang mga salita mo lamang ang maririnig sa aking mga bibig, Panginoon. Ikaw lamang ang makita, Panginoon, sa umagang ito. We thank you, Lord. We give you praise. We give you glory, Father. In Jesus' name, Amen. So may mga ibang kabataan tinatanong, Pastor, ano ba yung fornicator? So basahin muna natin sa the Passion Translation. Babasahin ko po. Hebrews 13 verse 4 to 5 sa The Passion Translation. Honor the sanctity of marriage and keep your vows of purity to one another, for God will judge sexual immorality in
any form. Sabihin mo nga, any form. Alam nyo na po siguro yun, no? Sa ibang mga medyo bata-bata, alam na siguro nila yun. Kasi, whether single or married. So, ibig sabihin kapag fornicator, ibig sabihin na kung sino yung pag-single pa, walang asawa, fornicator yun. Amen? Pero pag may asawa na, yung sinamahan mo, nagkaroon kayo ng sexual immorality, adultery na po yun. Okay? Yun po yung pagkakaiba. Yung adultery, may asawa, yung fornicator, pag wala pang asawa, single pa. Okay? Nagkaroon sila ng intercourse. Okay? Verse 5, don't be obsessed with money, but live content with what you have. Sabihin mo nga yung mga misis, sabihin mo nga sa asawa mo kung nandito, maging kontento ka kung ano meron ka. Amen? Amen? Hindi yung tumitingin-tingin pa sa iba, di ba? Amen? For hasn't He promised you, I will never leave you, never, and I will not loosen my grip on your life. Okay, so, malalaman po natin dito ano ba yung sa mga kultura kung saan yung mga kasinungalingan na laging pinapalaganap ng kaaway sa panahon natin ngayon. Okay? So, unang-unang lie, okay, love lie number 1, ang sabi po ay, and they live happily ever after. Amen. Yung ibang mga tao, ibang mga single, lagi na lang sinasabi, kapag nag-asawa ko, magiging masaya na. Amen. Ganun na sinasabi nila. Ang pag-aasawa rin magiging masaya. Kasi nga nakikita nila sa Disney, pag napapanood nila sa mga rom-com, ano pang mga pelikula. Okay, so sinasabi nila na magiging masaya pag nag-asawa. They will live happily ever after. Kaya pag napapanood nila lagi yun, kaya nagkakaroon sa kanila ng thinking, mag-aasawa na lang ako. Kasi magiging masaya. Amen? So parang sinasabi dito na ang marriage daw, andun yung laging kasiyahan. Amen? Sa marriage. Pero, tandaan po natin, what if that happiness, yung kasiyahan na yun ay unti-unting mawala? Paano na? Di ba? Maghihiwalay na. Ay, wala na. Hindi na masaya eh. So, hindi rin, di ba? So, hindi po totoo yun. Kasi nangalingan talaga po yun. Okay? So, kasi pag wala na yung happiness, goodbye na rin ba marriage? Ganun ba yung ibig sabihin? So, kaya dapat, alam nyo, kailangan lahat sa mga mag-asawa, kailangan po matutunan ninyo o malaman po ninyo, bakit ba may marriage? Amen? Bakit ba in-institute ni God yung marriage? Okay? So, happiness is a good thing and marriage often makes people happier. But there's so much more to marriage than just the feelings of two people. God created marriage for your good, but He also has purposes that are far more meaningful and far-reaching. Okay? Hindi po kami killjoy, Hindi mo baka sabihin nyo, killjoy po kami. Hindi gano'n. Sinasabi lang po namin, okay yung kasiyahan, masaya sa marriage, pero meron pang mas higit pa po doon. Amen? So, okay, ano po yung sa marriage na yan? There are 4 ways God uses marriage. Number 1, marriage transform lives. Sabi ni Martin Luther, marriage is a school for character. Amen? So your marriage has the total potential of continually transforming you, your partner, and your children. Amen? So that all of you daily grow closer to becoming the people God created you to be. Amen. Ganun po yung purpose ng marriage. Amen. So, dalawang magkaiba o minsan merong siyempre may mga bad yan, di ba? May masamang ugali din isa, may masamang ugali din isa. Pag kayo'y nagsama unti-unti, ano mangyayari? Made-develop, matatransform. Amen.
Yung isa malambing, yung isa naman di malambing. Pag nagsama, unti-unti, ano yung matitira? Yung malambing. Ako ano yung good? Yung naiiwan sa character. Amen? So ano man yung, yun po yung purpose ng marriage na ang bawat isa ay natatransform. Number 2, marriage is proof of God's love. Amen? So God is love, but not everyone sees or believing that. Amen? Pero pag nakita nila, amen, dahil sa mag-asawa, grabe yung pagmamahala nila, maniniwala po sila sa pag-ibig. Amen? So, yun po ang marriage. Amen? Mapatunayan na may totoong pag-ibig na nagmumula kay God. Amen? Na kung saan, kahit, si Mare, kahit ganito si kumpare, minahal niya unconditionally. Okay? So, ganun po yung purpose. Amen? May pruweba na meron palang God's love. Okay, number 3, marriage is a way to share lives with your neighbors. Amen? Di ba sabi sa Bible, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like, you shall love your neighbors as yourself. Amen? Actually, yung technically, yung asawa mo, hindi mo makaano-ano yan. Di ba? Pero neighbor, pero minahal mo. Amen. So, kung nagmamahalan po kayo, amen, sa community po ninyo, yung mga kapitbahay ninyo, mamamahalin mo rin. Amen? Mag-uumapaw yung pag-ibig. You will share your lives. Amen? Yung lahat ng mga tinatamasa nyo sa buhay, yung mga pag-ibig na naranasan nyo sa Diyos, i-share nyo rin sa inyong mga kapitbahay. Amen? So yun yung purpose ng marriage. And then number 4, marriage becomes a living legacy. Amen? Pansinin nyo, kung maraming mag-asawa, syempre, yung iba, di ba, nagkakaanak, di po ba? Tandaan po natin, kapag tayo may asawa, nagkaanak po tayo, we are not just raising kids. We are not just raising children, but we are raising father and mother. Future father and mother. Amen? We are also raising husbands and wives. Amen? Naintindihan niyo po ba? Amen? Hindi, pastor, napapalaki lang tayo ng baptist yan, bahala na sila. Hindi po ganun. Amen? Kaya nga may marriage, yun po ang purpose. Amen? Para may yung pag-ibig na kung saan na-develop na sa inyong mag-asawa ay maipasa nyo rin sa inyong mga anak. Amen? Kung meron kayong anak na lalaki, titrain nyo sila bilang maging godly father. Kung yung mga anak na babae, godly mothers, godly husband, or godly wives. Amen? So, okay, yun yung tugon natin sa love line number 1. Love line number 2. 1 plus 1 daw equals 1. Okay, kasi minsan, nami-misinterpret po kasi lagi. Especially yung alam nyo, sino dito yung naka-attend ng mga kasal? Di ba may kandila doon, dalawang maliit na kandila at merong malaking kandila. So sisindihan yung dalawang kandila, sisindihan nila yung malaking kandila. Tapos pag nasindihan na yung malaking kandila, anong gagawin? Papatayin nila yung kanya-kanilang kandila. So, meron na lang isang kandila. Minsan, nami-misinterpret po nila yon. Amen? Kasi, akala po nila, physically or parang, hindi ibig sabihin, pag nag-iisa, mawawala na yung parang identity ng isa. Hindi po ganun yun. Amen? Ibig lang po sabihin nun, spiritually, amen, kayo po ay in harmony, kayo ay united, in testimony, in harmony, na kung saan na ang Diyos ay nasa inyo, sa inyong pagsasama. Amen? So, hindi ibig sabihin na kapag kayo ay become one flesh, wala na yung parang, wala na yung mission ng isa, wala na yung purpose ng isa. Meron pa rin po. Hindi pwedeng magkahiwalay. Amen? Amen po ba? Kaya nga, alam nyo, yung panahon ng mga Kastila, di ba?
parang walang kwenta yung mga kababaihan noon, di ba? Kumbaga parang, ano lang parang, kasi nga pangalan lang yung dinadala po nila. So parang kapag kababaihan, parang hindi masyadong low class. Amen? Pero, tandaan po natin, next slide, what will happen to marriage if only one person is represented? Ano mangyayari? Tatanungin ng isa, saan ako? Saan ako napunta? So, ibig sabihin, hindi pwedeng, kung meron man siyang mga purpose or meron siyang degree, especially kung siya ay architecture. O, pag nag-asawa, wala na? Tatabi mo na yung pagka-architecture ng isa? Ganun ba yung mangyayari? No. Okay? So, hindi porket kayo ay mag-asawa na, yung isa naman ay parang mababaliwala na ano man yung mga dreams niya, ano yung mga purpose niya, ano man yung mga mission niya sa buhay. Hindi po ganun. Amen? Amen po ba? Naintindihan po natin? So, ang sinasabi lang po natin, pag sinabing yung become one flesh, unity. Amen? Amen? Unity po, nagkakaroon kayo ng unity kayong mag-asawa. Unity in purpose, unity, ano man yung mga, or mutual, yung inyong understanding, or yung mga plans po ninyo are mutual. Amen? Kasi nga nagkakaisa po kayo. So yun po yung ibig sabihin. Pero hindi ibig sabihin, kasi sinasabi po nila, pag nag-asawa na, isa na lang, kumbaga isa na lang nire-represent, wala na isa. Kaya kadalasan sa mga mag-asawa, ano nangyayari? Okay? Yung future na isa, nawawala na. Amen? Doktor yung babae. So, dahil nag-asawa na, nabaliwala na yung pagiging doktor. Dahil yung husband, gusto niya siya lang ang nagtatrabaho. Okay, ano nangyari sa pagiging doktor ng babae? Nawala na. So, hindi po dapat gano'n na mangyari. Amen? Amen po ba? Paano pag tinawag na pastor, yung isa? Amen? Amen po ba? What if yung asawa mong babae tinawag na pastora? Sayang yung purpose, yung calling na pagkatawag sa kanya. Kung hindi, iyon ay magkakaroon ng kaganapan. Amen? So ano pa isang mga hindi naman pwede na na 1 plus 1 equals 2. Kasi this model creates separate lives where the two individuals end up feeling lonely like married roommates. Next slide po. So hindi naman ibig sabihin, pag kinasal kayo, parang, ay, kanya-kanya pa rin tayo, ganyan-ganyan. Hindi naman po ibig sabihin. Hindi rin gano'n. Mali din po yun. Next slide po. Yung 1 plus 1 equals 2. Okay? Hindi rin pwedeng gano'n kasi ganyan ang nangyayari minsan. Kapag mag-asawa, parang wala na namang pakialaman. Parang mag-roommate na lang sa isang bahay. Amen? Yun ang hindi rin magandang setup. Hindi magandang model. Lalong-lalo na. Di ba? At mo ang ginagawa ng kaaway ngayon, di ba? May mga BPO. So yung mag-asawa, yung isa pang graveyard, isa naman pang umaga. Okay, although wala sa ibang bansa, pero ano nangyari? May kanya-kanya silang buhay. Okay, graveyard. So pag uuwi siya ng umaga, pagdating niya, wala yung asawa niya. Okay? Ano yung setup? Maganda ba yung setup? Hindi, di ba? Para silang roommate lang sa isang bahay. Okay? Or, wala kung okay lang sabihin po. Pero, isa sinasabi ko yon, hindi naman pwede, after ng kayong mag-love making, tapos na, magkatalikuran na kayo. Hindi dapat ganun. Amen? Para kayong wala kayong pinagkaiba sa mga motel. Ganun yun, di ba? Hindi ganun ng mag-asawa na pag after ng love making, magkatalikuran na kayo. Wala na. Tapos na, okay na yun. Hindi po ganun. Nagiging prangka lang po ako sa mga nangyayari po sa panahon ngayon. Na po? Amen? Kasi nga dahil dun sa mga kultura, especially
kung galing sa live-in, yung naging asawa mo. Amen? Okay, ito po yung magandang model. 1 plus 1 equals 3. Amen? Natatandaan niyo yung sinabi ni Pastor Ramabel, yung chord, di ba? Amen? Yung chord, 3 po yun. Nakikigets niyo po ba? So, 1 plus 1 equals 3. Pero nakikita po natin, kasi nga, because of unity, pero 3 yun, yung 3 chords na yun. So, ano yung essential components ng every marriage? Una-una, man. Pangalawa, woman. And yung relationship ng bawat isa. Yun po yung components. At doon sa relasyon ng dalawa, andun na ang Diyos. Mapagitna ang Diyos sa relasyon ninyong mag-asawa. When all 3 are healthy, you and your spouse will experience the joy and beauty of marriage as God designed it. Amen? Okay, naintindihan niyo po? Ito po yung tamang model. 1 plus 1 equals 3 sa mag-asawa. Okay, love line number 3. Bilisan na po natin. All you need is love. Ang sabi sa 1 John chapter 4, verse 7 to 8, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Next verse, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. So we are told to love God, our neighbor, our enemies, our spouse, children. But tandaan po natin, we can't make ourselves love someone on command. Amen? Hindi po natin pwedeng pilitin yung ating yung person na mahalin po tayo. Amen? Amen po ba? Kasi may free will po ang bawat isa eh. Amen? Sabi nga sa, yung pinapanood nyo, ngayon, trending na pinapanood nyo, can't buy me love. Amen? Amen ba? So, we cannot manufacture love. Amen? But because we experience love, the love of God, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay naranasan po natin. Sabi niya kanina ni Mick, di ba? God first loved us. So dahil naranasan natin ang pag-ibig na yon, then we can share that love, we can love the other person. Amen? Amen po? Kasi, hindi pwede kasi ang tinutukoy lagi ng iba rito pag sinabi all you need is love, parang yung feelings lang eh. Hindi po ganon. Love is not feelings. Amen? Okay, number 4. Love line number 4, I must sacrifice who I am for the sake of my marriage. Yung sinasabi ko kanina, di ba? For example, yung doktor ng babae. So, hindi niya inano yung pagka-doktor niya for the sacrifice na, kasi yun ang gusto ng asawa niya eh. Na dito ka lang sa bahay. Tapos ng doktor, pero hindi nagagamit yung pagka-doktor. Amen? Kasi ma-pride yung lalaki. Ako dapat ang katrabaho dito. Ako dapat nagpo-provide. I am the provider. Hindi po ganun eh. Mali pong setup po yun. Amen? So, ito namang si doktora, sacrifice ko na yung pagiging doktor para lang mali po yun. Amen? Susundan niyo po ba? Naintindihan po ba natin? So, sacrificial love flows from a state of life-giving abundance. Amen? Not from emptiness. So the primary responsibility we now bear becomes one of stewardship, which is simply how skillfully we manage the resources we've been entrusted with. Tandaan po natin, yung spouse po natin, pinagkatiwala din sa atin yan ng Diyos. So ano yung mga talent po niya, we hope na hindi masayang pag kayo ay nagsama. At meron siyang panawagan. Tandaan ko po, may panawagan ng bawat isa, yung spouses. Amen?
What if, kung sabi ko nga, pastora pala yon, may panawagan na maging pastor o pastora. So hindi dapat maging hadlang yung pag-aasawa. Amen? Amen po ba? So ano yung stewardship na yan na tinutukoy po natin? So key elements of effective stewardship. Number 1, value the asset. Pahalagahan niyo po ang iyong mga asset po ninyo. Yung sa asset po ninyo, paging sa asawa po ninyo. Amen? So paano natin ginagawa yon? Siyempre, we value. Amen? Pinapahalagahan. Amen? Yung ano man yung, hindi natin ini-ignore yung mga talent na ano man yung talent na meron yung asawa mo na pinagkatiwala sa'yo. And then number 2, manage the asset. Amen? Once you realize the value of what you have in your possession, you now have the responsibility to care for it. Amen? So, we must not lose it. We must not neglect it. Amen? Amen po ba? Sayang naman yung talent ng asawa mo. Amen? Kung neglect na lang po natin. Amen? So baka may way para yung talent na yan ay magamit. O, ngayon naman, meron naman mga online na job. Bakit di natin gamitin yon? Di ba? Opportunity. Kahit nasa bahay siya, nagagawa niya yung kanyang yung talent na meron, career na meron siya. Amen? Number 3, wisely invest the asset as is also clear in the parable, sa parable na kung saan, alam niyo yung parable of talent? Di ba? Kaya ito sinasabi ko lagi, na yung talent na yung purpose na yun, ay hindi masayang, hindi mabaon. Amen? Amen? Kailangan din po magamit po yun, mga talent na yun na pinagkaloob sa iyong asawa. Amen? Amen? Hindi pwedeng, ito nakuha ko to kay pastora eh. Hindi pwedeng, dahil asawa mo, pipilitin mo na maging pastora. Kasi pastor ka. Hindi po ganun. What if, kung yun ang calling po niya. Diba? Doon, gamitin mo yung asset na yun kung saan siya magaling. Kung ano yung talent po niya. And then, mapaprosper po yun. Amen? Nag-guess niya po ba? Anong number na po tayo? Number 5. Okay, ito. You must meet each other's need. Alam niyo po yung Ken Lee na song. Sino nakakaalam ng Ken Lee na song? Diba? Sabi doon, Ken live is without you. I can't live if living is without you. Amen. Diba? Hindi po ganun ng pag-aasawa, hindi pwedeng codependent, hindi pwedeng pag wala siya, wala ka na. Diba? Paano kaya pag diba? Paano kung nabiyuda ka ng maaga o nabiyuda ka ng maaga, gusto mo rin sumunod? Ganun ba yun? Hindi po yung ganun. Amen? Ang asawa mo, hindi mapupunuan ng asawa mo yung pangangailangan mo. Amen? Amen po ba? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Amen? Parang yung siguro, palabas na lang natin. May time pa naman eh. So ito, yung sa movie na Milan, pakinggan na lang yan. Isang isang mabilis lang na video clip. Sige, play po natin para may maunawaan po natin. Paki-play na lang. Mape-play ba natin? Ayaw. Wala eh. Sasabihin ko na lang yung sinabi. Okay. Sabi doon, sabi ni Piolo, Jen, mahal kita. Sabi naman ni Jenny, ni Claudine Barreto, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Okay. Ayan na. Gusto ko sabihin sa'yo, oo.
Babalikan pa ba ako? Gusto kitang yakapin at halikan. At sabihin oo. Jen, Gusto ko sabihin sa'yo oo. Gusto kitang yakapin at halikan. At sabihin minahal kita. Jen, Isa lang ang ginusto ko para sa'yo. Ang maging masaya ka. Para maging masaya tayo nung minahal kita. At akala ko isa lang ang ginusto ko para sa'yo. Ang maging masaya ka. Inisip ko ngayon. Para maging masaya tayo. Okay, next slide na lang para ano. Next slide. At akala ko masaya tayo. Mukhang may technical error. So sinasabi niya na iniisip niya mapasaya si Piolo pero hindi. Si Papa P. So wala eh. Kasi nga hindi mo talaga yung mga pangangailangan ng asawa mo. Hindi mo talaga kayo mapupunan. Ang Diyos lamang ang makakapagpuno. Kaya sa mga single, wag kayong mag-aasawa because sasabihin nyo, He complete me. She complete me. No, she cannot complete you. Only God can complete you. Kung mag-aasawa ka dahil sa sasabihin mo, Pastor, He complete me. She complete me. Wag na. Wag ka muna mag-asawa, hindi ka pa handa. Kailangan ikaw muna makompleto sa Diyos. Amen? Kasi hindi po maganda yung reason na yon. Amen? Okay? So, you must meet each other's need. So, kailangan po natin, bago tayo pumasok sa mga relasyon, hindi ko na masyadong i-explain po itong care cycle kasi po medyo hahaba na po tayo. Pero yung care cycle, sinasabi lang po nun, paano maingatan yung sarili mo, emosyon, amen, yung mga pangangailangan mo. Amen, kailangan you are aware kung ano ba talaga ang gusto mo. Amen? Ano ba ang gusto mo sa buhay? And you have to accept kung ano ang meron ka. You have to accept ano man yung mga pagkukulang mo. Amen? So kailangan alam mo yon. And you have to allow God, allow other people para maging maayos ka. Sapagkat hindi mo pwedeng maging healthy ka emotionally, even physically, amen, mentally, kung walang tutulong sa iyo. Amen? Amen po ba? Kaya nagkakaroon ng problema minsan kapag nag-asawa dahil nga yun ang reason. Amen. Nagkakaroon ng problema later on. Sapagkat iniisip niya na siya ang kukompleto, pero hindi pala ang nagkompleto. Amen? So love line number 6. Our differences are irreconcilable. Okay? Ito yung mga sinasabi ng iba, ay ganyan. Huwag niyo pong tanggapin na ganyan yung asawa ninyo. Okay? Sabi ko kanina, yung marriage transform your lives. Amen? Pero huwag niyo i-accept, ay pastor, ganyan na talaga yan. Hindi na magbabago yan eh. Amen? Ang difference ninyo ay pwede pang may mangyari. Kayo po ay, you complement each other. Amen? Kung ano man yung pagkukulang ng isa, amen? Kung ano man yung kalakasan ng isa, yun po ang para maging complement yung pagsasama po ninyo. Amen po? So, wag yung tanggapin na, ganyan talaga siya. Wag pong ganun, wag yung i-accept po yun. May magbabago pa yung asawa nyo. Kaya marami mga naabuso mga kababaihan ngayon kasi nga tinatanggap nila, ay ganyan na talaga yan eh, wala na eh. Wala na pag-asa yan, pastor eh, ganyan na talaga. Ayan, pahiga-higala lang, ayan. O, ganun na lang. Pa-ML-ML na lang, pastor. Kasi nga tinatanggap mo. Okay? Parang sinasabi mo, wala na, ganun na talaga ang buhay namin, pastor. Okay, love line number 7. I'm gonna make you love me. Okay?
In love and in faith, human beings exhibit free will. Sabi nga kanina, hindi natin pwedeng pilitin na mahalin tayo. Amen? Amen? So, it's only God, amen, ang pwede lang gumawa noon, ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa. Kapag na-experience niya ang pagmamahal ng Diyos, then she or he can love us. Amen? So, huwag mong sabihin na, parang, ibang mga, yung ibang mga parang, anong tawag doon? Parang yung tradisyon na parang pinagkasundo, di ba? Di ba parang, Pastor, okay lang yan kasi tututunan ko rin siyang mahalin. Parang ganun. Pero kadalasan, nangyayari, ganun ba nangyayari? Hindi. Minsan kasi, especially sa mga business clan, nag-aasawa lang yun dahil for business. Pero tingnan mo yung marriage nila. Amen? May mga iba-ibang mga asawa din. Mga kabit-kabit. Amen? Okay, love line number 8. Your love is driving me crazy. Amen? So, itong sinasabi po nila na your love is driving me crazy, na kung saan, minsan, yung hindi natin maintindihan yung asawa po natin. Amen? Kaya hindi mo siya maintindihan. Kaya parang dahil sa pagmamahal mo, amen, kahit ganun siya, ikaw naman nagiging martir. Amen? Minamahal mo pa rin siya. Amen? So, hindi rin po dapat maging ganun ang pag-set up po natin sa ating spouse. Kailangan po may mga bagay na hindi pagkakaintindihan, may mga pagkakataon na hindi mo siya maunawaan, kailangan po natin pag-usapan. Magkaroon kayo ng heart-to-heart talk. Amen? So, hindi pwedeng lahat na lang ng mga bagay ay parang, alam mo yon, parang tatanggapin na lang po natin. Kung ano man yung naranasan natin sa ating asawa. Amen. Kung ano man yung problema, kailangan din po natin pag-usapan at upang maayos. Amen. Sapagkat pag hahayaan lang natin, i-ignore lang po natin lahat ng mga masamang ugali or mga bisyo na kung saan naranasan mo sa asawa mo, ano mangyayari? Diba? Later on, maghihiwalay din. Amen? Kasi hindi inaayos. Nagkakaroon ng problema ang mag-asawa sapagkat ini-ignore nila yung problema. Hindi po nila hinaharap. We have to face that problem sa mag-asawa. Amen? Amen. Malapit na po tayo matapos. Okay. Love line number 9. Sabi doon, you win some or you lose some. So, ito yung mga nagkakaroon ng masyadong matinding conflict. Minsan matindi na yung conflict or minsan naman medyo lang yung conflict. So, sa mag-asawa, ang tendency, yung isa, mag-withdraw. Okay? Hindi mamamansin o hindi uuwi. Yung isa naman, ipupurso niya yon. O, for example, yung babae, medyo, nagtampo, umalis. So, ito naman si lalaki, ipupurso niya si babae. Diba? Ganun ang ginagawa, diba? Pero, sasabi nila, ang katwiran nila, ganun talaga, pastor. Minsan panalo, minsan talo. Ganun talaga. Pero hindi dapat ganun. Or minsan naman, ito mahirap. Yung isa, nag-withdraw din. Yung isa, nag-withdraw din. Nag-uwian sa kanya-kanyang bahay. Hindi rin maganda yun. Di ba? Kasi hindi nila hinarap yung conflict sa mag-asawa. Okay? So ngayon, nagkampihan na. Ito, si asawa, yung wife. Tapos yung asawang lalaki, yung husband. So nag-away-away na yung pamilya. Kasi nga, puro sila nagsumbong na dito. Tandaan niyo pong mag-asawa, kayo po ay magkakampi. Hindi po kayo magkaaway. Amen? Amen po ba? Hanggat maaari, huwag kayong mag-away.
Amen? Lahat ng problema ay napag-uusapan. Amen? Magkaroon kayo ng heart-to-heart talk. At wag na wag mong sasabihin ang kahinaan ng iyong misis o ng iyong mister sa iyong pamilya o sa iyong magulang. Sapagkat, kapag bati na kayo, yung mahal mo, yung kapamilya mo, galit pa rin doon sa asawa mo. Bakit? Sinumbong mo eh. Ganun na nagiging problema. Amen? Naintindihan niyo pa mga kapatid? So yun po yung mga kasinungalingan na lumalaganap sa kultura natin ngayon. Amen? So tandaan po natin, 3 essential truths to address conflict. Okay, number 1, conflicts are real. Okay? Amen? Sa mga mag-asawa, meron talagang conflict, hindi nawawala po yan. Amen? Okay, number 2, good marriage partners are not combatants. Okay, hindi sabi ko nga sa inyo kanina, hindi kayo mga magkaaway, hindi kayo nemesis ng isang bawat isa. So kaya wag kayong mag-aaway. Always sabi mo sa katabi mo sa asawa mo, sabihan mo, we are on the same team. Amen. Ano kayo? Team Lim. Ako, team Talatan. Amen? Amen po ba? Hindi po kayo magkaaway. Kasi minsan gano'n ang ginagawa ng kaaway. Pinag-aaway kayo. Okay? Amen? Number 3, do not address it by fighting. Sabi ko nga kanina, huwag na huwag kayong mag-aaway. Amen? Pakiusap. Amen? Do not address it by fighting. Okay, ganito ang magiging problema po kasi. Kapag pareho kayo nagsasalita, wala kayong mapupuntahan. Amen? Kapag isa nagsasalita, especially, di ba, yung mga kababaihan. Ikaw na mga husband, makinig ka muna. Okay? Ito ang mahirap, no, sa mga kalalakihan. Hindi nila inuunawa yung kanilang asawa. Unawain mo na muna. Intindihin mo muna ano ba yung pinaka-root ng problema. Amen. At malalaman mo, amen, hindi pala na pag-shopping. Amen. Ipag-shopping mo kasi. Amen. Amen. Kaya pakinggan mo muna. Intindihin mo muna. Amen. Amen. Mga kalalakihan, unawain niyo yung inyong mga asawa. Okay. Love is really neither a feeling nor a decision. Okay? It is a free-flowing gift that you can only receive and pass on. It starts when you open your heart to God and accept His love. It continues when you open your heart to the people around you and let the divine love flow through you to them. Thus, when you really love someone, it's not your love you feel and share, it's God. God is love. Amen? Naintindihan ba natin? So, ito po yung pinakamagandang itong setup. Nakikita niyo po nakikita niyo pa, medyo maliit no? Yan po yung magandang model ng marriage. Kasi, may covenant marriage boundary. Kasi nga, natutugunan nyo, nagagawa yung pagiging purpose ng marriage. Kasi yung covenant, nandun si God sa pagsasama po ninyo. Amen? Amen po ba? Kaya maya-maya may gagawin tayong illustration. Ate Tess, pakihanda na nga. Ating illustration para mas maintindihan po natin. Okay? Conclusion, rooting out the lies is important. Okay? Rooting the lies is important, but perhaps you also notice that ideas and tools today can turn the course of your relationship around. When skillfully used, they have the power to set you on a new course toward personal and marital success and satisfaction. Amen? So,
mga kapatid, lalo na yung mga mag-asawa, i-apply po natin yung mga truths, yung mga application na binanggit po natin kanina para mas maganda yung maging ang ating mga personal and marital ay maging matagumpay. Amen? At masatisfied kayo ang bawat isa, kayong dalawa. Amen? So, ano yung usually sinasabi sa mga love team? Amen? Pag meron, if they go along together, di ba, yung mga love team, anong usually sinasabi nila? Alam niyo ba yon? Ha? Hindi niyo alam. Yung mga love team, di ba, meron silang, maganda yung pagsasama nila. Ang tawag daw nila doon ay, may great chemistry. Amen. Actually, para sa 17 po pa ito, kaya na, Ngayon ko na i-share, no? Okay? Supposed to be couples night pa, pero para sigurado ma-share ko sa inyo. So, let's have an experiment. Asan natin yung natin? Magkakaroon tayo ng experiment. Ayun. Mag-experiment po tayo ngayong umaga para malaman po natin. Okay, ang kailangan po natin ay suka. Tapos, ito po ay merong baking soda. Sodium carbonate. Okay, at meron tayo dito natin siya imimix. Okay, ito yung mag-asawa. Pili na lang kayo, ikaw ba to o ikaw ba to? Maasim, ito yung lalaki. Ito yung lalaki, maasim. Ito yung mga kababaihan. So, ito yung marriage, covenant marriage. Okay? So po, kailangan din natin ng small na glass para madali tayo mag-mix. Yan. Nakalimutan ko yung gown. Kasi pag mag-experiment, kailangan daw may gown. Pero meron ako ditong eyeglass. Kasi baka sumabog hindi ko alam. Yan. Okay. So ito po yung experiment po natin. Sabi po natin, make great chemistry ba? Okay, sino unahin natin? Si Mrs. o si Mr.? Si Mr. Okay. Lagay natin si Mr. dito. Ito yung simbolo ni Mr. Ayan. At itas pa, baka kumalat yung sumabog. Paabot na lang tissue. So, ito naman si Mrs. Baking soda. Okay, sino unang papapasukin natin? Sino? Si Mr. Si Mr. muna. Ayan, si Mr. Dito na sa covenant marriage. Nauna muna siya. Tapos, si Mrs. Tingnan natin kung meron silang great chemistry. So ano nangyari? Amen? Itong pagkakasama to, nag-release siya ng carbon dioxide. So nilalabas niya yung carbon dioxide. Yung carbon dioxide ay masama po yun. So pag kayo ay nasa covenant marriage, lahat ng masama ay inaalis niya. Inaalis ng Diyos. And then, although, ganun talaga, medyo, sa unang pagkasama, medyo kumukulo-kulo talaga. Convulsion. Pero later on, magsasubside din po yan. As long as tayo ay nasa pag-ibig ng Diyos. Amen? Nasa loob kayo ng pag-ibig ng covenant of marriage ni God. Unti-unti ang magsasubside. Amen? Naintindihan niyo po ba? Magkaiba po sila, di ba?
Pero pag pinagsama niyo po sila, magkakaroon sila ng may good, may good purpose po ito. Kapag sinama niyo ang suka at saka yung baking soda, ito po ay mainam na panglinis. Amen. Tinatanggal po niya yung mga molds, mga germs sa lahat, mga sa sahig. Mainam po ito. Okay? Huwag niyo lang iinumin. Okay? So yun po. May natutunan po ba kayo? Okay. Yun po yung ating experiment. May great chemistry ba ang inyong pagsasama? Okay? Next slide. Great ang chemistry ng mag-asawa kung ang Diyos ay kasama sa kanilang pagsasama. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? So, bago po tayo magtapos, alam niyo po, nagsisimula lahat ang magandang pagsasama kahit sa church. If we will always appreciate one another. Amen? Kung tayo ay laging merong thankful heart. Amen? Nagsisimula ang unity kapag kayo ay mapagpasalamat sa bawat isa. Amen ba? Ganon din sa aming iglesia. So sabihin mo nga sa katabi mo, salamat sa iyo. Ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Amen? Amen? Ganun po sa iglesia. Amen? So, sige po, tayo po ay